So 2016, when I joined iFern, that was also the time na nagkasakit po yung father ko. Okay? Ang sakit niya po is spondylolisthesis. There was a time na may binuhat siya. Okay? Nagkamali ng buhat. So nagkaroon po ng parang disalignment sa spinal cord. So nung time na yon, hindi siya makatayo, hindi siya makalakad. Okay? Tapos inabot siya sa bargo, ang sabi po ng doctor sa ibang bansa, ooperahan po siya. Okay? So, ayan 1 million po yung surgery. Tapos, we decided na dito na lang siya magpapa-opera kasi pag nasa abroad ka, napakahirap po magpa-hospital. Walang magbabantay sa'yo. Okay, so dito na lang po sana siya operahan. Nagpunta kami Cardinal, Makati Med, St. Luke's, lahat ng magandang hospital. Ang sabi po talaga ng mga doctors is lalagyan siya ng bakal sa likod. Okay, so ako bilang nurse, okay ako doon. Kasi nurse naman ako, so naiintindihan ko yung mga ganun. But yung tatay ko, takot po siya. Kasi ang sabi ng doctor, 97% po ang chance na magiging successful. So syempre, yung 3%, medyo may doubt pa din eh. Kasi hindi 100% eh, di ba? Parang pag pinasakay ka ng eroplano, pag sinabi ng piloto na 99% makakarating po tayo sa ating paroroonan, hindi ka pa rin sasakay kasi may 1% na hindi sigurado. Tama? So in short, takot siya, and also, ito rin yung time na nakilala ko po yung iFern. Okay? 2016, nag-a-apply po kami niyan to Canada. Ayan, dahil syempre nurse tayo. So pinatry ko po sa kanya yung products ni iFern. Alam niyo po, in 1 week time of taking the products, hindi ito biro, naging okay po siya. Okay, sabi niya, ayan, sabi niya parang okay na ako, parang hindi na ako magpapa-opera. Sabi ko, sigurado ka? Nakaano ka na kami noon, nakapag-sign na kami ng contract. Sa Cardinal Santos kami magpapa-opera. Sabi, hindi, okay na. And alam nyo, it's already been 9 years. Ayan siya. Healthy po. walang operation na nangyari. Normal, nakakapag-inom, nakakapag-drive, normal. Parang wala. Okay? Yan lang po talaga ang tinake po niya. So that was the turning point na sabi ko, ang ganda nung nakita nating product. Why not let's share? 'Di ba? I-share natin sa iba na baka kailangan din nila. So yun po, ginamit namin. So, ito na, yung pagka-Canada, hindi na po namin tinuloy. Oo, kasi sa totoo lang, napakahirap din man ang buhay sa ibang bansa, di ba? Sabi nga ni Flying Joey kanina. Di ba? Yun ang totoong sugal. Di ba? Mamaya pag uwi mo, wala ka ng asawa. Di ba? O yung asawa mo sa Pilipinas, di mo alam, may asawa na palang iba yung asawa mo. Alam mo yon? Di mo alam pag bigla ka namatay, di mo alam mo yon, yung totoong sugal. 'Di ba?